Ang mga kamay ni Lorenza Salazar ay mabilis na humawi sa mga kaliskis ng bangus, ang tunog ng kutsil o laban sa balat ng isda. Kiskis, kiskis ay pumuno sa katahimikan ng kanyang pwesto. Lunes, alas 6 ng umaga, at ang palengke ng Rojas ay nagsisimula ng magising. Mula sa malayo, naririnig na ang mga unang hiyaw ng mga tindera ng gulay, ang kalansing ng mga bakal na cart, ang pagtawag ng mga mamimili sa kanilang mga suki. Ang amoy ng kape at mainit na tinapay ay sumasamba sa hangin, hinaluan ng maalat na simoy ng dagat mula sa mga yelong kahon ng isda. Pero bakit walang bumibili sa kanyang tindahan? Ang mga bangus sa kanyang mesa ay nakahanay, sariwa at makintab, ngunit walang tumitingin sa kanila. "Loring!" tawag ni Aling Nena, halos pabulong habang papalapit. Nakayuko ito. Ang mga mata ay mabilis na kumikilos. Tila ba natatakot na may makarinig sa kanilang usapan? Ang kanyang tunika ay marumi na sa pawis at alikabok ng palengke. Mula kaninang madaling araw, wala pa ring dumating na supply. Tumigil si Loring sa pagbanlaw. Ang agos ng tubig mula sa gripo ay tila ba nanigas sa ere. Hindi siya lumingon. Tiningnan niya lamang ang mga kaliskis na lumulutang sa tubig, paikot-ikot sa ilalim ng batya. Hindi niya nais na makita ang awa sa mga mata ni Aling Nena. "Sinabi ng supplier," patuloy ni Nena. Ang boses ay pumapalatak sa kanyang bibig. "Pasensya, Aling Loring, may nag-utos na huwag kang bentahan." Ang mga huling salita ay halos lunukin na lang ng ingay mula sa kalapit na tindahan ng karne. Tumulo ang tubig alat mula sa daliri ni Loring. Ang malamig na patak ay bumagsak sa sementong sahig. Lumika ng maliit na mansa sa alikabok. Kinuha niya ang timbangan. Kaskas. Ang pintura ay kupas na. Ang karayom nito ay nanginginig tuwing may nilalagay. Pero maaasahan, katulad niya, may nag-utos. Alam niya kung sino. Tumigas ang kanyang panga. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. "2 araw na ganito," sabi niya. Ang boses ay paos, ngunit hindi nagpatalo sa emosyon. "Anong gagawin mo?" tanong ni Nena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Wala nang bumibili. Hindi ka na kinakausap ng mga supplier. Pati yung regular mong customer, hindi na bumabalik. Kanina, dumaan ang isang tao. Ikaw ang tinitignan niya, pero dumiretso sa kabila." Nilingon ni Aling Nena ang katabing tindahan, tulad ng isang ibon na nagbabantay sa panganib. Naramdaman ni Loring ang bigat ng mga salitang yon. Bawat tanong, bawat pangunusap ay isang dagdag na tapak sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpahalata. Nang inginig ang mga palad niya, pero itinuloy niya ang pagbabalot ng isang malaking bangus. Malinis ang laman nito. Kulay pilak ang balat. Sariwang-sariwa kahit na 2 araw na siyang walang bagong huli mula sa mga mangingis, dang dati kusang dumadaan sa kanyang pwesto. Nanginginig ang mga kamay niya habang binalot ang isda sa lumang diaryo. Ang tinta ng pahayagan ay naiiwan sa kanyang mga palad. "Punta ka na lang bukas," ani Loring. Ang boses ay matatag kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang mga palad. "Bukas, may dadating na isda. Hindi pa ako natatalo." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang pangako ay walang laman. Isang kawit na wala pang pait. Tumango si Aling Nena, pero may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pagtango niya ay mabagal, parang hindi kumbinsido. Lumingon pa siya kay Loring bago tuluyang umalis, na parang may gustong sabihin, ngunit hindi na niya binigkas. Iniwan niya si Loring na nakatayo, kasama ang mga istang wala nang bibili. Naiwan si Loring sa kanyang tindahan, nag-iisa. Ang ingay ng palengke ay unti-unting bumabalik sa kanyang pandinig. Hinawakan niya ang timbangan. Hindi pa niya alam kung saan ito kasya. Pero itinago niya ito. Dahil sa pakiramdam niya, may sasagutin ang timbangan sa mga tanong niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gasgas na mukha ng timbangan. At doon,
Sa gitna ng dumi at alikabok ng palengke, naramdaman niya ang isang matigas na pagpupursigi na ayaw mamatay. Humarap si Loring sa timbangan nang may bumagsak na anino sa kanyang mesa. Ang anino ay humarang sa mahinang ilaw ng fluorescent bulb sa itaas at sa isang iglap, dumilim ang kanyang paningin. Nang tumingala siya, naroon si Rafael Delgado, nakatayo sa harap ng kanyang stall, nakapambahay na damit. May dala siyang susi na nakakapit sa palad. Ang mga daliri ni Paeng ay nakakuyom. Ang buko ay nangingitim sa higpit ng pagkakahawak. Hindi siya bumibili ng isda. Yon ang tiyak ni Loring. Tumagal ang katahimikan. Ang ingay ng palengke ay tila lumayo ng bahagya. Ang mga tawaran ng mga mamimili, ang kalampag ng yelo, ang tawa ng mga tindera. Lahat ay tila nilamon ng isang makapal na belo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, kaya itinago niya ang mga ito sa likod ng kanyang likod. Idinikit niya ang kanyang mga palad sa malamig na dingding ng kanyang pantalon. Pinipigil ang panginginig. Lumapit si Paeng at tumigil sa harap ng mesa. Tiningnan nito ang mga isdang nakabalot, ang mga bangus na nakahanay sa yelo, ang mga tilapia na nakaplastik pa sa gilid. Saka itinaas ang tingin sa kanya. Narinig ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Tuyo ang kanyang boses, parang nag-iingat. Ang bawat salita ay tila binabantayan, tinitimbang bago ilabas. Sandaling hindi sinagot ni Loring. Ang mga salita niya ay parang kahapon lang niya narinig, mga pangakong walang kasunod. Kung gaano karaming beses siyang nakinig sa mga ganoong pahayag, sa mga taong nagsasabing tutulong pero nawawala rin pagdating ng dilim. Hindi ko kailangan ng awa, Don. Malamig ang kanyang tugon, pero bahagyang umiling si Paeng. Ang mga mata ni Loring ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga isda. Hindi kayang harapin ang mukha ng lalaki. Numiti si Paeng, hindi isa malapad na ngiti, kundi ang tahimik na ngiti ng taong may hawak na hindi mo pa alam. Ang mga sulok ng kanyang labi ay bahagyang umangat, sapat lamang upang makita ang pagkakaiba sa kanyang dating seryosong ekspresyon. Hindi ito awa, ito ay tiwala. Tila mas tumalim ang mga mata ni Loring. Ano bang ibig sabihin ng taong ito? 2 taon na siyang bumibili paminsan-minsan, pero hindi pa sila nag-uusap ng ganito. 2 taon na mga simpleng transaksyon, na mga ngiti at tango, na mga salitang magkano ito at salamat. Ngayon, narito siya. Nakatayo na parang may alam na hindi niya dapat malaman. Inilahad ni Paeng ang kanyang kamay. At sa gitna ng kanyang palad ay nakalatag ang isang susi, makinis, hindi kinakalawang, malamig sa hawak. Ang metal ay kumikinang sa liwanag at sa isang iglap, tila isang alaala ang bumalik kay Loring. Ang mga gabi ng pag-aalala, ang mga araw ng pagtitiis. Tiningnan ni Loring ang susi, pagkatapos ay si Paeng. Ano ito? Hindi niya kinuha agad. Pinagmasdan niya muna ang mukha ng lalaki. Naghahanap ng anumang senyales ng pagbibiro. Naglakbay ang kanyang mga mata sa no ni Paeng, sa kanyang mga mata, sa kanyang mga labi. Naghahanap ng kahit anong pilat ng panloloko. Ngunit walang bakas ng tuwa sa mga mata ni Paeng. Ang kanyang tingin ay seryoso, matatag na parang isang bato. Sumagot si Paeng ng dahan-dahan. Susiya ng kaha sa opisina. Nasa loob ang kontrata ng Delgado Aquaculture. Kunin mo, para may panlaban ka. Nag-alakan si Loring, pero kinuha niya ang susi. Mula sa malayo, tumango si Aling Nena bilang pagsang-ayon. Ang bigat ng mga salitang yon ay parang bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kanyang mga tuhod na nanghina, ang kanyang mga balikat na bumigat. Bakit mo ito ginagawa, Don? Dahil nakita ko ang iyong paninindigan, hindi ka nagsasabing natatalo. Pumasok si Loring sa opisina ng Delgado Fish Pond. Ang pinto ay langit-ngit ng bumukas. Amoy tuyong kahoy at alikabok ang loob.
May maliit na bintana sa kaliwa. Sinala nito ang liwanag ng umaga. Bumagsak sa lumang mesa sa gitna. Dumiretso siya sa kaha. Bakal ito. Mabigat. May kalawang sa mga sulok. Pinagmasdan niya ang susi sa kanyang palad. Hindi ito kasalukuyang susi. Binaliktad niya ito. May ukit na delgado sa ulo. Ganito ang sinabi ni Paeng. Pero bakit may pangalawang susi? Iiling-iling siyang isiningit ito sa butas, pumihit ng maayos, pumukas ang kaha. Sa loob, isang kulay Manila na sobre ang nakapatong sa ibabaw ng mga lumang papel. Kinuha niya ito. Ang bigat ng ilang pahina sa loob, binuksan niya ang sobre, nilabas ang kontrata. Nanginginig ang mga kamay niya. Minsan lang siyang nakahawak ng ganitong klaseng dokumento. Noong kinuha niya ang pinakaunang kontrata ng kanyang stall. Parang bangus na unang huli sa lambat. Hindi mo alam kung maliit o malaki. Pero pagdating sa kamay, hindi mo na maibabalik sa tubig. Binuksan niya ang unang pahina. Malinaw ang pagkakalimbag, Deed of Donation. Nakasulat sa itaas ang pangalan ng Delgado Aquaculture. PETSA, 15 Marso 2016. Nakita niya ang pirma, Don Andres Delgado. Nakita niya ang pirma ng notaryo publiko. Wala ang huling espasyo na nakalaan para sa isa pang pirma. Natigilan si Loring. Ang mga mata ay may hinahanap, isang bagay na hindi niya alam kung ilan pang beses babasahin. May kondisyon dito. Sumandal si Paeng sa upuan sa likod niya. Tahimik siya pumasok. Mabigat ang yabag. Basahin mo ng malakas, sabi nito. Walang pag-aalinlangan sa tono. Tumingin si Loring sa pahina. Nakaramdam siya ng kaba sa dibdib. Bawat salita ay dahan-dahang lumabas sa kanyang bibig. Kinakailangan ng 5 taong paninirahan sa barangay mula sa petsa ng kontrata. Kung hindi matupad, mawawala ng bisa ang paglilipat. Tumigil siya. Binalikan ng petsa. 2016. 5 taon. Ulit niya. Ibig sabihin, 2021 lang ito mag-e-expire. Tumingin si Paeng sa malayo. Sa bintana. Tumahimik siya. Parang may hinahanap sa labas. Sa mga puno, sa langit. Si Iking, sabi niya, mahina, 3 taon nang wala. 2016 hanggang 2019. Tapos umalis siya papuntang Canada. Sandaling katahimikan. Tumingin si Loring sa kanya. Sumalubong ang mga mata ni Paeng sa kanya. Sa unang pagkakataon, may niting halos hindi lumbas sa mga labi niya. Hindi siya umabot ng 5 taon. Nagkatinginan sila. Naramdaman ni Loring ang kanyang dibdib, kumakabog ng mabilis, pero hindi dahil sa takot. Parang isang pinto na nabuksan sa likod ng ulo niya. So ang ibig sabihin, hindi niya natapos. Ayaw niyang bigkasin. Baka kasi mawala. Tumango si Paeng. Wala siyang karapatan. Ang Delgado Aquaculture, akin pa rin. Dahan-dahang isinara ni Loring ang kontrata. May biglang lakas na kumalat sa kanyang mga daliri. Inilagay niya ito sa kanyang bag. Maingat na parang itinatago ang pinakamahalagang alahas. Hindi ito awa. Ito ang unang totoong bagay na hawak niya na hindi makukuha sa kanya ng kahit sino. Pumasok si Don Iking sa palengke ng Rojas, bitbit ang isang leather bag, huminto siya sa unang hanay ng mga supplier. Kumuha ng kapirasong papel sa bulsa, siya kang ngumiti sa mga tindera ng fry. Anak, ilista mga lahat ng fry na nasa basang ito? Nagtitinginan ang mga supplier. May bumulong kung sino raw yon. Bagong mukha, magara ang pananamit, hindi katulad ng mga regular na namimili. Tinanguan niya ang isa, naglabas ng pera at inilapag sa lamesa. Bilangin mo na. Lahat? 1 kahon? 2 kahon? Bibilhin ko lahat. Nagmadali ang mga supplier. Pinagsisidsid nila ang mga lalagyan, inilista ang dami, kinuha ang bayad. Sandali, Don, kasya ba lahat? Tanong ng isa. Ngumiti lang si Iking.
May truck ako sa labas. Napaling ang matandang tindera. Unang beses na may bumili ng lahat ng fry ng ganito. Ganyan talaga, sagot ni Iking habang itinuturo ang mga kahon. Pag alam mong may kwenta, wala kang iniiwang matira. Nakita ni Loring ang lahat. Nakaupo siya sa likod ng timbangan. Pinagmamasdan ang mga supplier na sunod-sunod na lumalapit kay Iking. Parang alon na humahampas, sunod-sunod, walang tigil. Hanggang maubos ang lahat ng fry na nakalaan para sa kanyang stall bukas. Naramdaman niyang nanuyo ang bibig niya. Kinakabahan na siyang humakbang, papalapit sa harap ng kanyang tindahan. Hinawakan ang gilid ng lamesa para hindi manghinig ang mga kamay. Hinarap siya ni Iking. Nakangiti pa rin, parang kaibigang dumalaw. Loring, alam kong narinig mo ang nangyari. Tumigil siya. Sininghot ang hangin. Wala kang isda. Loring, nabili ko na lahat. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay ni Loring, sa nanghing-inig na mga daliri nitong nakatukod sa lamesa. Malas mo lang talaga. Bukas din, bibilhin ko lahat ulit. Tumitig si Loring ng diretso sa mga mata niya. Hindi siya umiling, hindi rin siya umatras. Dahan-dahan niyang binaba ang kamay sa mesa. Inilapat ito. Siya ka nagsalita ng mahinahon. May kontrata ako. Don, hindi yan mabibili ng pera. Tahimik ang paligid. Ilang tindera ang tumigil sa ginagawa. Nakikinig. Naramdaman ni Loring ang bigat ng mga salita niya habang sinasabi niya ito. Nasa akin ang ebidensya kung kanino dapat mapunta ang Delgado Aquaculture. Numiti si Iking. Mas lumawak ang ngiti, mas matamis, pero may kung anong malamig sa mata niya. Kontrata? Yaong dapat ay para sa akin? Tumawa siya ng mahina, parang may biro lang siyang narinig. Pinag-aaralan ko yan. Alam mo kung paano basahin ang kontrata? May mga kondisyon yan. At ang mga kondisyon na yan, hindi niya tinapos. Umiling lang siya, tapos tumalikod. Umalis si Iking. Sumenyas sa mga supplier. Sinabing ihatid ang mga fry sa truck. Tumalikod siya ng tuluyan at naglakad papalabas ng palengke nang hindi na lumingon. Nanginginig ang mga kamay ni Loring. Idinikit niya ito sa kanyang dibdib. Pinisil para tumigil. Napaupo siya sa upuan sa likod ng tindahan, napatingin sa walang laman na lalagyan ng isda. Wala pa ring laman. Wala pa ring pag-asang bumili. Tinapik ni Nena ang balikat ni Loring. Nakita ko lahat. Umupo siya sa katabing upuan, humarap sa kanya. Huwag kang papatalo dyan, ha? Tandaan mo ang sabi ko, wala akong pakialam kung kanino ka kaibigan. Sa akin, tama ang tama. Tumingin si Loring sa kanya. Kumapit siya sa mga salitang iyon. Parang hawak na hawak ang huling tiraso ng lupa na hindi pa nahukay. Salamat, Aling Nena. Maingat na isinara ni Loring ang pinto ng bahay. Ang tumba-tumba sa may bintana ay nakatigil at ang hanging lumalabas sa mga siwang ay tila rin tumigil sa pag-agos. Pinakinggan niya ang katahimikan sa loob. Ang tanging ingay ay ang mahinang paglangit-ngit ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero bago pa man siya makahakbang, may narinig siyang yabag. Dalawang pares ng paa ang lumapit sa kanya. Ang isa'y mabigat at tiyak, ang isa'y mahina at pasuray-suray. Nakatayo si Ria sa may pinto ng kusina. Nakakuunot ang no, ang mga brasoy nakakrus sa dibdib. Sa likod niya, nakasilip si Timo. Hawak-hawak ang lumang laruan niyang bangus na gawa sa kahoy. Ang kahoy ay kupas na at may mga gas-gas. Walang ilaw sa loob. Tanging ang dilaw na liwanag ng gasera ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga muka. Mahaba, tila mga multong nakikipaglaro sa dingding. Tumigil si Loring. Hindi siya makatingin sa mga mata nilang dalawa. Naramdaman niyang parang nahuhubad siya sa harap ng mga anak niya. Ang bawat lihim niya ay nakasulat sa kanyang muka. Ma,
Kaunti ang isda ngayon. Bakit? Tumingala si Loring. Rinig niya ang pag-aalala sa boses ng panganay niya. Ang mga salita ay tila kumakapit sa hangin. Ayaw lumipas. Hindi niya kayang magsinungaling, pero hindi rin niya kayang sabihin ang totoo. Pinilir niya ang ulo. Pinilit ang ngiti kahit pakiramdam niya ay mabibiyak na ang labi niya. Ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay tumututol sa pagsisinungaling. May plano ako. Huwag kang mag-alala. Kumunot ang no ni Rhea. Tila may gusto pa siyang itanong. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila, handa ng tumulo. Pero hindi na siya nagsalita. Bumuntong hininga lamang siya. Ang hininga ay tila isang malalim na sugat na hindi pa naghihilom. Lumapit si Timo. Tahimik na inilapag niya ang laruan niya sa sahig. Ang kahoy na bangus ay tumama ng mahina sa tabla. Hinawakan niya ang kamay ni Loring. Mainit ang palad ng bata. Tila maliit na apoy na sumusunog sa malamig niyang balat. Narinig niyang malakas ang tibok ng puso niyang tumitigil. Isag sandaling paghinto ng mundo. Napatitig si Loring sa maliit na kamay ng bunsong anak niya, sa mga daliring may dumi sa kuko, sa mga ugat na bughaw sa likod ng palad. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya, pero dahan-dahan siyang kumalma. Ang pintig ng puso'y bumabalik sa normal. Napuno ang dibdib niya ng bigat na hindi niya kayang bitawan. Isang tumpok ng bato na naninirahan sa kanyang bulsa. Hindi na niya napigilan. Inunat niya ang mga braso at niyakap ang dalawang anak. Niyakap siya ni Rhea pabalik ng mahigpit. Humigpit ang hawak ni Timo sa laylayan ng damit niya. Napapikit si Loring. Naamoy ang mga bata at ang bahay. Kahoy, kanin, payapang araw. Hinawakan niya silang dalawa. At sa ilang segundo, nakalimutan ng palengke at ang mga putahing pangako ni Iking. Tanging ang pamilya niya ang nandito. Sa loob ng maliit na bahay na ilaw ay gasera. Pagkalipas ng ilang saglit, binitiwan si Timo. Tiningnan niya ang mga mata ng dalawang anak niya. Seryoso. Naghahanap ng sagot. May luha sa sulok ng mata niya. Pero tumulo na ang mga yon. Dumausdos sa kanyang pisingi na parang mainit na ulan. Kinarga niya ang mukha ni Timo gamit ang mga palad niya. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang humahaplos sa pisingi ng bata. Sinabi niya, malinaw, tahimik, parang panalangin binubulong sa altar. Hindi tayo matatalo. Mga anak, pang-ako ko yan. Humigpit ang hawak ni Timo sa kamay niya. Ang maliit na kamay ay sumisiksik sa kanyang palad. Tumingin sa kanya si Rhea. Sa unang pagkakataon, bahagyang gumaan ang mata ng bata. Ang mga anino sa kanyang mukha ay tila kumupas. Hindi siya ngumiti, pero tumango siya. Isang mabagal na paggalaw ng ulo na puno ng tiwala. Sa labas, humalahak ang mga kuliglig sa kanilang palihim na konsyerto. Sa isang lugar sa di kalayuan, may tumahol na aso. Ang tunog ay dumadaan sa bintana. Naisip ni Loring ang susi ng kaha sa bulsa niya, malamig at metalikong paalala. Naisip niya ang kontrata, ang mga salitang nakasulat na parang sila na ang humuhubog sa kanyang kapalaran. Hindi pa siya sigurado kung ano ang gagawin niya. Ang daan ay malabo pa. Pero para sa gabing ito, alam niyang may dahilan pa siyang bumangon. Sapat na yon. Sa ngayon, minsan, hindi ba't ang pinakamatinding laban ay yung hindi mo kailangang sumigaw? Sandali lang, ano ba talaga ang mayroon sa kontrata na to? Bakit parang laging may twist na nakatago? Sa storya ng Delgado, may bagay tayong hindi napapansin, mga kaibigan, ang kontrata. Hindi ito basta dokumento. Para sa mga Pilipino, ang pirmahan ay parang panata. May kondisyon, may hangganan. Pero pag nilabag mo, hindi ka makakatakas. Si Iking, alam niya yan. Kaya nga sinusubukan niyang laruin ang sistema. Ang hindi niya alam kay Loring, ang babaeng ito ay nagtitiis, pero hindi natatakot. Ang palengke nila, napakaliit. Pero ang tapang niya,
malaki. Grabe, nang hawakan ni Loring ang kamay si Timo. Habang paulit-ulit sinasabing, hindi tayo matatalo. Ramdam mo yung lupa na gumagalaw. Hindi siya natatalo. Mga kaibigan, naghahanap lang siya ng paraan para manatiling nakatayo. Kaya nga, ang tanong lang natin ngayon, handa na ba kayong malaman kung paano niya lalabanan to? Ang mga yabag ni Enrique Delgado ay may kasamang tunog ng sapatos na sumasayad sa basang semento ng palengke. Isang mabigat, madulas na tunog na sumasabay sa pag-ugong ng mga bentila o sa mga tindahan ng karne. Sa tabi niya, si Benigno Cruz na may dalang sobreng kulay Manila. Ang kanyang anino ay humahaba sa liwanag ng mga fluorescent lamp na kumikislap-kislap. Huminto sila sa harap ng stall na may karatulang bangus ni Loring. Ang karatula mismo ay kupas na ang mga letra ay halos hindi na mabasa dahil sa alikabok at halumigmig. Tumingala si Loring mula sa inaayos niyang mga bangus na nakapatong sa durog na yelo. Nakita niya ang mga mata ni Aiking, manipis na ngiti, kamay na may hawak na papel. Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata. Ito ay nanatili lamang sa mga labi, parang sugat na ayaw maghilom. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang pumulupot sa gilid ng mesa. Ang mga kuko ay namumutla dahil sa pagkapit. Ito ang demand letter. Loring, saad ni Enrique Delgado, inilapag ang papel sa basang lamesa ng tindahan. Ang papel ay dumikit saglit sa kahoy bago tuluyang mahiga. Ang mga gilid nito ay bahagyang mangingitim dahil sa tubig. May karapatan ako sa fish pond, at ang stall mo, isasara. Ang boses niya ay kalmado, halos nagmamalasakit. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Dahan-dahang kinuha ni Loring ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang sulok ng sobre. Ramdam niya ang pagkabasa ng papel laban sa kanyang balat. Binasa niya ng mabagal ang bawat salita. Damang-dama niya ang paningin ni Benigno sa kanya. Tahimik, matalim, parang naghihintay ng anumang maling kilos. At ang mga kapitbahay na nagkukumahog tumingin sa ibang direksyon, ang kanilang mga mata ay abala sa pagpili ng mga gulay o sa pag-aayos ng mga paninda na hindi naman kailaning ayusin. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang papel ay sumasayaw sa kanyang mga balat. Tumingala si Loring. Itiniklop ang papel. Ang mga tupi ay maingat. Parang sinusubukang panatilihin ang kapayapaan sa kanyang mga kamay. Hindi niya itinago ang pagod sa boses na magsalita. Ang boses niya ay dumating na parang hanging lumalabas sa tuyong baga. Don Iking, hindi ako natatakot sa demanda. Natatakot ako sa sarili kong maging sanhi ng problema. Ang mga salita ay mabagal na lumabas. Ang bawat pantig ay parang may timbang. Parang pinipili niya ang bawat isa ng maingat. Napatingin si Benigno kay Enrique Delgado. Ang katahimikan ng palengke ay sapat na upang marinig ang pagtulo ng tubig mula sa yelo. Tatak, patak, patak. Bawat patak ay parang orasan na nagbibilang ng mga segundo ng tensyon. Ang isang langaw ay lumipad sa paligid ng mga bangus. Ang kanyang paghiging ay masyadong malakas sa tahimik na espasyo. Pipiliin mo ang panig mo, saad ni Enrique Delgado. Maayos na inaayos ang kanyang damit. Ang kanyang mga kamay ay dumadaan sa mga tupi ng kanyang polo. Parang walang nangyari. Ako ang dugo ng Delgado. Lahat ng naririto alam ang katotohanan yan. Ang kanyang boses ay hindi nagbago. Pareho pa rin ang tono, pareho pa rin ang kalmado. Ngunit, ang mga salita ay bumagsak sa hangin na parang sentensya. Umalis sila ng walang lingon. Ang mga yabag nito ay unti-unting lumalayo. Una ay malakas, matatag, pagkatapos ay lumalambot, lumalayo, parang pag-alis ng alon sa dalampasigan. Ang tunog ng sapatos ni Enrique ay sumasabay sa tulog ng sapatos ni Benigno. Isang duo na parang nagmamartsa.
Nang tuluyang mawala sa paningin si Don Iking, napahawak si Loring sa mesa. Kumapit ang kanyang mga kamay sa gilid ng kahoy. Ang mga ugat sa kanyang braso ay tumambad. Hindi siya nakaupo. Ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang mga tuhod na nanlalambot. Ayaw niyang makita ng sinuman. Hindi ang mga kapitbahay na nagkukunwaring abala. Hindi ang mga dumadaang customer. Hindi kahit si Benigno na maaaring nakatingin pa rin mula sa malayo. Nakatayo lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel na nakatiklop sa kanyang kamay. Ang kanyang dibdib ay mabagal na tumataas at bumababa. Parang pinipilit ang kanyang sarili na huminga. Sa malapit, ang tubig mula sa yelo ay patuloy na tumutulo. Patak, patak, patak. Umupo sina Loring at Paeng sa ilalim ng punong mangga. Ang likod niya ay nakasandal sa magaspang na balat ng kahoy. Sa paligid, ang mga lambat ay nakasabit na parang mga anino. Kinagat niya ang labi. Pinaglaruan ang laylayan ng kanyang damit. Kanina pa nanginginig ang mga kamay niya. Mula pa noong umalis si Don Iking. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Lumapit si Timo. Bit-bit ang isang lumang susi. Kalawangin, malaki, may ukit na hugis sa ulo. Itinuro niya ito kay Loring nang walang paliwanag. Sabi niya, para sa'yo, baka makatulton. Kinuha ni Loring ang susi. Malamig ito sa palad niya. Magaspang ang kalawang. Pinagmasdan niya ang ukit. Delgado. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Kung bakit ito kinuha ng anak niya. Ngunit may bigat itong gala. Parang ala-ala. Paano mo nahanap to, anak? Tanong niya. Sa may ilog. Nakaipit sa bato. Sagot ni Timo. Prangka. Wala nang iba. Numiti si Loring kahit malabo ang mga mata. Salamat, Timo. Tinapik niya ang ulo ng bata. Tumalikod si Timo. Tumakbo papasok ng bahay. Naiwan si Loring na hawak ang susi. Ang sinad ng araw ay sumasayaw sa kalawang nito. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang sinasabi nito sa kanya na may pag-asa pa. Bumaling si Paeng sa kanya. Matagal siyang nakatitig, tahimik. Pinag-aaralan ang mga mata ni Loring. May pag-aalinlangan sa tono niya. May gustong magkwento sa akin? Tanong niya. Umiwas si Loring. Tiningnan niya ang susi. Ang kanya mga daliri ay humahaplos sa ukit na Delgado. Pinag-isipan niya kung sasabihin ba niya. Ang sugat ay 90 na taon nang nakabaon. Ngunit sa harap ni Paeng, parang lumuluwag ang mga taling itinayo niya. Noong 19 ako, pinalayas ako ng aking ama dahil tumanggi akong pakasalan ang isang matandang parokyano. Sabi niya, mabagal, tumpak, si Ramon Reyes. Malapit nang mag-60. Sabi niya, malaking karangalan daw para sa pamilya. Natigilan si Paeng. Huminto ang paghiinga niya. Ang mga mata ay nanlaki. May hindi siya inaasahan. Parang biglang bumukas ang isang pinto na hindi niya alam nga meron. Ipinagpatuloy ni Loring. Ang boses ay tahimik, ngunit matatag. Hindi man lang niya ako inimbitahan sa kasal ng kapatid ko, si Rosa. Mula noon, natuto akong hindi humingi ng tulong kahit kanino. Kaya akong mag-isa. Tumingin si Paeng sa malayo. Ang mga mata niya ay naglibot. Parang bumabalik sa mga alaalang hindi niya madalas banggitin. Na magsalita siya, ang boses ay mababa. Puno ng pasanin. Ako'y anak ng utusan. Hindi dugo ng Delgado, sabi niya. Ang ama ko, si Andoy, ay utusan ng matandang dono. Nang mamatay siya, inako ako. Utang na loob ang dahilan kung bakit ako narito. Utang na loob na hindi ko alam kung paano babayaran. Nagtataka si Loring. Bakit ito sinasabi? Bakit niya ibinabahagi ang lihim na ito sa kanya? Nagtama ang kanilang mga mata. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong niya. Sumagot si Paeng.
Ang boses ay tapat. Dahil pinagkakatiwalaan kita. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Hinawakan ni Paeng ang kamay niya. Ang mga daliri niya ay magaspang, mainit, tiyak. Hindi ka nag-iisa. Loring, nanlamig si Loring. Pagkatapos ay unti-unting uminet ang kanyang palad. Niyakap niya si Paeng. Ang kanyang mga balikat ay naninginig. Hindi siya umiyak. Ngunit ang pagyakap na ito ay nagsabi ng lahat na sa wakas may naghahawak sa kanya. Dumating si Iking sa fish pond office. Galit. Nilinggo niya si Paeng. Ang ngiti ay hindi lumalabas. Ang pinto ng opisina ay bumukas ng walang paanyaya. Ang mga dokumento sa mesa ay hindi natinag. Ngunit si Paeng mismo ay tumigas. Ang kamay ay naudlot sa pagbibilang ng mga resibo. Si Enrique Delgado, si Iking, ay nakatayo sa bungad, ang anino ay pumuno sa silid. Ang kanyang pinumbarong ay nabasa ng pawis. Ngunit ang ngiti ay tuyo, makimis, malamang na mapanakit. Paeng, pagbati niya. Ang tinig ay parang pulot na may kasamang pako. Maganda kang gabi, ha? Abala sa kwenta? Hindi sumagot si Paeng. Binalik ang paningin sa papel, ngunit hindi na nabasa ang mga numero. Umupo si Iking sa kabilang upuan nang walang paalam. Bakit mo ipinagtatanggol ang tindera na yan? Tanong ni Iking. Ang boses ay biglang nawala ng tamis. Ang bangus ni Loring ba ay bayad sa'yo? O may ibang dahilan? Itinaas ni Paeng ang muka. Tumingin ito kay Iking. Mga mata na hinihintay ang problema, hindi ang sagot. Ako ay bayad sa utang na loob, sabi ni Paeng. Ang boses ay mahinahon, muwet nanginginig. Sa pamilya Delgado, sa ama, mumisi si Iking, utang na loob. Ulit niya, na parang hinihimas ang salita, utang mo sa pamilya ko ang lahat. Paeng, sige, ipagtanggol mo ang tindera na yan. Tapos makikita mo kung paano ka iiwan ng mga Delgado. Hindi sumagot si Paeng. Pinalik ang paningin sa mesa. Ngunit hindi na nabasa ang mga numero. Tahimik ang opisina. Isipin mo, Paeng, dagdag ni Iking, ang boses ay parang patak ng asido. Nagtaga-taga ng fish pond na ito ng 5 taon. Pinangako niya ang lahat, ang pangalan, ang ari-arian, pero wala ka pa ring dugo. Ako ang dugo. Ako ang may karapatan. Hindi kinuha ni Iking ang anumang papel. Hindi kailangan. Ang kanyang suriso ay sapat na. Akyat ka na sa'yo, sabi niya. At sabihin mo sa iyong sarili, una ang tindera. Pamilya ang susunod. Ang mga luha ay hindi tumulos sa mga mata ni Paeng. Ngunit uminit ang kanyang dibdib. Naalala niya ang ama, si Andoy, ang utusan, ang kwento ng matandang bangus na lumalaban sa kawit. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil natutunan nitong mabuhay sa putik. Nang mamatay si Andoy, si Don Andres ang nag-ampon sa kanya, ang nag-aral, ang nagbigay ng pangalang Delgado. Ngunit hindi ang dugo nito. Si Paeng ay alaala lamang, isang inaalaga ang alaala. Hindi ko malilimot ang utang na loob, Iking, sabi ni Paeng. Ang boses ay kakaunti, nungit nanginginig. Pero hindi yan dahilan para sirain ang inosente. Numisi si Iking at sinabing, tingnan natin. Lubos na nagsalubong ang mga mata niya. Ang dulo ay pawis at pait. Inosente? Napangiti siyang muli. Hindi na matamis, kundi malamig at manipis. Ibigay mo ang iyong puso sa tindera. Makikita mo kung sino ang inosente. Kinuha niya ang isang susi sa kanyang bulsa, ang luma, kalawangin na may ukit na Delgado, at inilapag sa mesa. Ang susi ng iyong ama. Hawakan mo, bilang paalala kung kanino ka anak. Tumayo si Iking. Nang tumalikod ito, ang tunog ng kanyang hakbang ay punang-puno ng pagmamayabang.
Aalis ako, sabi niya sa pinto. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngayong linggo, sisimulan ko na ang demand sa kooperatiba. Umalis si Iking. Tinulak ang pinto nang hindi ito isinasara. Ang malamig na hangin mula sa pond ay pumasok. Dinadala ang amoy ng malalim na lupa at pinaghalong asin. Naiwang mag-isa si Paeng. Umupo siya sa gilid ng mesa. Ang mga kamay ay nanigas. Ang mga mata ay nakatingin sa kalawangin na susi. Ang susi ng kanyang ama. Ang susi na nagsasabing hindi siya dugo. Binuksan niya ang drawer. Kinuha niya ang lumang album, ang larawan ni Andoy at ni Don Andres. Magkasama. May mga ngiti ng isang manggagawa na hindi alam na ito ay magiging alaala. Tatay? Bulong niya sa katahimikan. Tingnan mo ang aking ginawa. Pinagtanggol ko ang isang inosente. Siguro, ito ang aking totoong utang na loob. Hindi ang sumunod, kundi ang magtanggol. Inilagay niya ang susi sa bulsa. Tumayo siya. Ang opisina ay tahimik. Bumubulong ng mga yapak ng mga delgado na darating pa lamang. Ngunit malinaw ang gabi sa labas ng bintana. Ang pond ay tahimik sa liwanag ng buwan. Ang mga alon nito ay nagdadala ng pangako ng isang bagong madaling araw at ng mga kahihinatnan na hindi pa nakikita. Grabe, si Paeng, yung pagtayo niya para kay Loring. Hindi ko alam kung napansin ninyo. Pero doon sa eksenang hinawakan niya ang kamay ni Loring at sinabing hindi siya nag-iisa. Sandali, alam niyo ba yung pakiramdam na parang ikaw na yung laging nagsasalita? Lagi kang humihingi ng tulon? Tapos may darating na hindi mo man lang hiningan, pero nandyan lang? Mare Joy knows that kind of endurance. 2 taon akong naghintay. Hindi ko kailangang banggitin kung kanino o para saan. Pero ang paghihintay na yon, parang natutunan kong magtiis ng walang reklamo. Minsan, yung taong hindi nanghako ng kahit ano, yun pa yung lumalapit. Ang galing kasi nina Loring at Paeng, pareho silang may tinatagong sugat, parehong tahimik na nagtitiis. Pero nagkahawakan sila. Parang 2 pusang ligaw na sa wakas may nakilalang kapwa pusa. Di ba ganun yung totoong nagkakaintindihan? Pero yung susi na iniwan ni Iking, naku, mga besh! Kung paano ginamit ng mga delgado yung utang na loob para itali si Paeng? Paano kung baliktarin nila yan para kay Loring? Ano sa tingin nyo, kaya niyang gamitin yung susi na yon bilang sandata? O magiging tanikala na naman yon? Ang usok ng inihaw na bangus ay kumapas sa palengke ng Rojas, isang makapal at mamantikang belo na dumikit sa balat at bumalot sa himpapawid na may halong amoy ng suka at sunog na uling. Ang mga ilaw na fluorescent sa kisame ay humuhuni ng mahina, naglalabas ng malalamig at maputlang liwanag na nagpapahaba ng mga anino sa basang semento. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at pagtunog ng mga kaliskis, lumitaw si Enrique Delgado sa harap ng stall ni Loring. Nakasuot siya ng puting kamisyeta na walang tupi. Ang tela ay presko at walang bahid ng pawis. Isang kasinungalingan sa mainit at masikip na palengke. Bit-bit niya ang isang makapal na sobre. Kayumanggi at mabigat. Ang mga sulok ay nakatiklok ng maingat. Tumigil siya sa harap ng mga nakasabit na bangus. Ang kanilang mga mata ay malasalamin at walang buhay. Nakikipagsabayan sa kanyang tingin. Nuumiti siya ng pino. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata at inilapag ang sobre sa ibabaw ng timbangan. Ang metal ay umalingaw, now sa mahinang pagbagsak. Loring, sabi niya, mahinahon ang boses. Ang mga salita ay tila may bigat na sinadya. Babayaran ko ang utang mo sa kooperatiba, 50,000. Ibalik mo lang ang kontrata at kalimutan si Paeng. Hindi sumagot si Loring. Ang katahimikan ay kumapal sa pagitan nila. Siksik at mabigat. Tumingin siya sa 2 batang nakaupo sa bangkito sa tabi ng stall. Si Ria, tahimik. Nakababa ang mata. Ang mga daliri ay abala sa pagpupunit-punit sa laylayan ng kanyang damit.
Si Timo. Nakasabit ang paa. Ang mga paa ay walang pakialam na kumakatal sa gilid ng bangkito. Walang malay sa bigat ng sandaling ito. Ang timbangan ay langit-ngit nang buhatin niya ang bangus na kausapan lang niya kanina. Ang mga kaliskis ay nanginginig at kumikislap sa liwanag. Nakatago sa ilalim ng timbangan ang kontrata. Sa loob ng lumang supot ng semento. Ang papel ay kulubot at ang sulat kamay ay kupas na. Sa bawat pagtibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng papel na yon. Ang lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanginig ang mga kamay niya nang abutin ng sobre. Ang kayumangging papel ay makinis at malamig sa kanyang mga palad. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng 50,000 piso na pwedeng magbayad ng renta sa stall, ng pagkain ng mga bata, ng gamot ng ama. Dama niya ang tingin ni Ria sa kanya, isang tahimik na pagmamasid na parang humihigop sa kanyang lakas. Isinara niya ang sobre. Ang mga daliri ay tumitigil sa gilid. Nararamdaman ang kapal ng pera sa loob. Donnie King? Malumanay ang boses niya. Ang bawat pantig ay maingat na pinipili. Hindi ka pa nakabili ng pagkatao ko. Don, napakurap si Iking. Ang kanyang mga talukap ay bumagsak at bumangon. Isang mabilis na pagkurap na nagkanulo ng pagkagulat. Hindi inaasahan ang sagot. Tumango siya. Ang kanyang ulo ay bahagyang gumalaw at tiningnan ng dalawang bata na walang imik nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Timo ay bilog, walang muwang. Sumasalamin sa nagliliyab na liwanag sa itaas. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kislap ng pag-aalinlangan na parang bahagyang nanginginig sa kanyang dibdib. Isang malaagos na lamig na dumadalay sa kanyang gulugod. Ngunit alam niyang kailangang ipaglaban ang Delgado Aquaculture. Ang pangalang yun ay nangangahulugan ng lahat. Hindi ako dito para maawa, sabi niya. Ang tinig ay matigas na. Pinipigilan ng sarili. Ang bawat salita ay para nakapirming bato. Nandito ako para kunin ang sa akin. Binalik niya ang sobre sa bulsa. Ang tela ng kanyang pantalon ay kumaluskos sa paggalaw. Tumalikod siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at tiyak sa basang semento. Hindi na nag-aksaya pa ng isang sandali. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang boses ni Loring. Ang mga salita ay halos lunukin ng ingay ng palengke. Magandang araw po, Don? Wala siyang imik. Ang kanyang likod ay tuwid at hindi nagpakita ng anumang sagot. Pagkaalis ni Iking, at ang figura niya ay lumabo na sa usok at mga tao. Lumukso si Timo palapit sa kanya. Ang maliliit na paa ay pumalagpak sa semento. Si Ria naman, dahan-dahang lumapit at niyakap ang ina sa bewang. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa tagiliran ni Loring. Hindi umiyak si Loring. Kahit nararamdaman niya ang init ng hininga ng anak sa gilid ng dibdib niya. Ang malumanay na pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Timo habang humihinga. Yakap lang, walang tanong, at sa hapong iyon, sa gitna ng amoy ng isda at pagod, yun na ang sapat, mayabag na papalapit. Si Kap Ben, bitbit ang isang puting sobre, 6 na pulgada ang haba, mukhang pormal. Nang makita niya si Loring, bahagyang tumango siya, pero walang ngiti. Loring? Kap Ben? Tuloy po kayo. Pinunasan ni Loring ang kamay sa harap ng bestida bago tumanggap ng kamay. Nangiinig ang mga daliri niya. Pero itinago niya sa likod ng likod. Hindi agad binigay ni Kap Ben ang sobre. Tumingin muna siya sa mga nakasabit na bangus. Sariwa, maliwanag ang mata. Maayos ang pagkakaayos kahit maliit ang tindahan. May dala akong papeles, sabi niya. Mas mabuting basahin mo na habang nandito ako. Maengat na binuksan ni Loring ang sobre. Lumabas ang isang pahina. Opisyal na selyo ng kooperatiba ng palengke. Nakalimbag na pangalan niya. Binasa niya. Hindi gumalaw ang mukha niya, pero tumigil ang paghinga niya ng 1 segundo. Bumasa si Kap Ben sa tono ng isang taong paulit-ulit ng ginawa ito. Ang lisensya ng tindahan
ay suspendido simula ngayon. Ibig sabihin, hindi ka maaaring magtinda hanggang sa mabayaran mo ang natitirang utang sa kooperatiba, 50,000 piso. Kasama ang interes. Ang tunog ng palengke ay parang lumayo saglit. Si Loring ay nakatayo pa rin. Hawak ang papel na nanginginig sa kamay niya, pero hindi siya kumurap. Tumingin siya sa timbangan, sa mga bangos, sa pangalang nakasulat sa karatula. Bangos ni Loring. Nagbayad ako ng renta nung nakaraang buwan, mahinang sabi niya, at maingat na inilapat ang papel sa mesa. Kulang pa rin ba? Sobra ng 11,000, sagot ni Kap Ben, at inilagay ang sobre sa bulsa ng polo. Ang proseso ay proseso. Loring, wala akong magagawa. Wala naman po kayong ginagawa. Kayo po ang tagapamahala ng utang ko. Mahinang tugon ni Loring. Naiintindihan ko po. Salamat sa pagpapaalam. Biglang may lumapit na boses, malamig at matigas, mula sa likod ng tindahan ni Loring. Si Aling Nena, nakatsinelas, may dalang bayong at walang anumang artipisyal, ay huminto mismo sa harap ng mesa. Hoy, Loring? 2 bangos nga. Lumingon si Loring, nagugulat. Aling Nena, sarado na ang tindahan. Sarado? Bakit? May timbangan ka pa naman? Sagot ni Aling Nena. Kumuha siya ng 2 bangus mula sa yelo. Hinawakan ang mga ito at nilagay sa bayong. Ako na mismo ang magtimbang kung ayaw mo. Yung matataba ha, hindi yung payat. Tumingin si Kap Ben kay Aling Nena. Sumalubong ang mga mata nila. Kilala ko ang mga pinagmulan mo. Kap, seryosong sabi ni Aling Nena. At saka lumingon kay Loring. Huwag kang mag-alala sa sasabihin ng iba. Wala akong pakialam kung kanino ka kaibigan. Sariwa ang isda mo. Bibili ako. Isang tagaytay ang kumurot sa sulok ng mata ni Loring. Napaangat ang kanyang baba. Bahagyang 75 piso po, Aling Nena. 200, sabi ni Aling Nena, at inilapag ang pera. Itago mo na ang sukli. Napangiti si Loring. Maliit na ngiti. Totoo kahit paano. Hindi nagsalita si Kap Ben. Tumingin lamang siya sa papel na nakalagay sa mesa. Pagkatapos kay Loring, pagkatapos kay Aling Nena, at tumalikod siya ng walang ibang salita. Nakita niya si Paeng, nakatayo sa post sa gilid. May hawak na papel, mukhang seryoso at nagmamadali. Loring, sandali lang, may sasabihin ako. Humarap siya sa kanya, nakangiti pa rin. Paeng, mabuti namang dumating ka. Ano yon? Muling tumingin si Paeng kay Aling Nena, na umiling-iling lang at naglakad palayo. Dala ang bayong. Pagkatapos ay lumapit siya at ibinaba ang boses. Nalaman kong si Iking ay baon sa utang sa sugal at maling investment sa Canada. Kaya niya binebenta ang Delgado Aquaculture para mabayaran ang mga pinagkakautangan niya. Napatigil si Loring. Tumingin siya sa kanya at nagkatinginan sila. Anong mas matindi? Mawala ng kabuhayan? O malaman na hawak mo na pala ang kahinaan na napasuspin sa'yo? Si Loring, nang tanggihan niya ang sobre, hindi siya tumangi sa pera. Tumangi siya sa ideyang pwedeng bilhin ang katahimikan niya. At yung sinabi ni Paeng, may timing na parang pinag-aralan, hinintay munang maubos ang mga tao bago ibinulong sa kanya ang sikreto ng Delgado. Alam niyang sa harap ng iba, bawa siyang magsalita para kay Loring, pero sa pribado, binigay niya lahat. Aling Nena, naku, yung babaeng yun. Wala akong pakialam kung kanino ka kaibigan. Sa harap mismo ng Kap, sinabi niya yon. Hindi siya nagpatinag sa titulo. Ngayon, hawak ni Loring ang utang na sikreto. Paano niya gagamitin to? Sabi niyo, kung kayo yung nasa pwesto niya, ano mararamdaman niyo sa sandaling malaman na kaya niya na palang lumaban? Loring Salazar! Bumaling ang lahat sa entablado ng pista. Ang mga upuang plastik ay langit-ngit nang lumikot ang mga tao.
Ang mga tagahagis ng kumpeti ay huminto sa kalagitnaan ng pag-ikot. Nakamike si Don Iking. Nakangiti, pero kilala ni Lorenza ang ngiting yon. Malamig, parang yelong nilagay sa likod ng kanyang leeg. Tumakbo ka rito! Pakiusap! Tahimik siyang umakyat sa hagdan. Ang kahoy ay lumangit-nyet sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang ingay na tila sumisigaw sa katahimikan ng paligid. Ramdam niya ang tingin ng buong barangay. Ang mga batang may dalang banderita sa ngayon nakatigil. Ang mga matatandang nakaupo sa harap na ang mga leeg ay nakaunat. Ang mga tindera nakakilala niya mula pa noong bata. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Nasa unang hanay ang mga anak niya. Nakatingin si Timo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang kandungan. Nakatingin si Rhea. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Alam ninyo, sabi ni Don Iking, ang kanyang boses ay lumusot sa mga speaker na may kasamang mahinang paghiging. Ilang buwan nang may lumalabas na kakaibang negosyo sa palengke natin. Yung mga resibo ng hindi natutuloy, yung mga pautang ng hindi nababayaran. Humarap siya kay Lorenza. Ang kanyang mga mata ay tumutusok. Pero ang hindi ko inaasahan, ikaw pala, Loring. Kasabwat ka sa lihim na transaksyon. Ipinagbibili mo ang karangalan ng Delgado. May nagsalita. May nagtawag ng pangalan niya mula sa gitna ng mga tao. Isang boses na pamilyar, mababa, at puno ng paninindigan. Si Paeng, lumakad siya paakyat ng entablado nang hindi humihingi ng permiso. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at tiyak. Tumayo ng tuwid sa likuran ni Lorenza. Isang hakbang lang ang layo. Sapat para malaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi siya umiyak. Maaaring manginig ang mga kamay niya. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis na itinago niya sa laylayan ng kanyang damit. Pero diretsyo ang tingin niya kay Don Iking. Nasa harap siya ng buong barangay. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng nilutong pagkain mula sa mga karinderya. Ngunit walang gana ang kanyang sikmura. Nakatingin ang lahat. Ang mga anak niya ay nakatingin. Tingnan ninyo, itinuro siya ni Don Iking. Ang kanyang daliri ay nakatutok na parang baril. Babae lang siya. Biyuda. Walang asawang magtatanggol sa kanya. Tindera lang. Pero ginagawang mananahi ng mga sabwatan ang mga papel namin. Lumakas ang boses niya. Ang mga salita ay lumagapak sa katahimikan. Hindi ka karapat-dapat, babae ka lang. Tahimik ang komunidad. Ang mga banderitas na nakasabit sa mga post ay kumakaluskos sa mahinang hangin. Ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Wala ni isang palakpak. Wala ni isang bulong. Ang mga nagtitinda sa entablado ay nanigas. Ang kanilang mga kamay ay hindi gumagalaw sa kanilang mga paninda. Tumihim si Cap Ben. Ang kanyang lalamunan ay may maririnig na pag-ubo, pero walang salita. Bumaba ang tingin ni Lorenza. Bumaba ito, pero hindi para umiyak. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa sahig na kahoy, sa mga butil ng alikabok na sumasayaw sa liwanag ng araw. Pagkatapos ay tumingin siyang muli at bumulong siya. Sapat lang para marinig ng lahat ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag na parang bakal. Don Iking, hindi ako napahiya. Pinahiya mo ako, pero hindi ako napahiya. Napatigil si Don Iking. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan. Ang mga salitang inihanda ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang mic. Ang kanyang mga daliri ay pumuti sa pagkakahigpit. Pero bumaba ang tingin niya. May nakita siya. Sa harap ng entablado, magkayakap ang mga anak ni Lorenza. Ang ulo ni Timo ay nakasandal sa balikat ni Rhea. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Nakatingin si Timo sa kanya nang may takot. Ang kanyang mga mata ay basa ngunit hindi umiiyak. Nakatingin si Rhea nang may kakaibang katahimikan,
Isang tingin na hindi kumukurap, tahimik at matalim. Nanlamig ang mukha ni Don Iking. Ang kanyang panga ay nanigas. Ang ngiti ay tuluyang nawala. Sa madlang iyon, maraming tao ang nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng mga batang nakalimot sa kanilang mga banderitas. Ang mga matatandang may nakakunot na no. Ang mga tindera na huminto sa kanilang pagkilos. Ngunit walang umalingaw-ngaw na palakpakan. Ni isa, tanging ang hangin sa plaza. Ang mga banderitas na kumakaluskos at si Lorenza na nakatayo pa rin, hindi umiiyak, hindi nakayuko. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga, ngunit hindi siya yumuko. Kanyang pinagmasdan ang lalaking humihinga ng mabigat sa kanyang harapan. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa tagiliran, at sa likod niya, nakatayong matatag si Paeng. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda, handang humakbang kung kinakailangan. Tahimik na lumakad si Paeng, papunta sa pisarang kahoy sa gilid ng entablado. Hawak niya ang isang photocopy, kulubot sa mga gilid. Malinaw pa rin ang mga titik. Idinikit niya ito gamit ang piraso ng masking tape. Pumalakpak ang papel sa pisara. Ang ingay nito ay parang latigo sa katahimikan ng plaza. Tumigil ang pagkaluskus ng mga banderitas. Tila tumigil din ang paghinga ng mga tao. Anong ginagawa mo? Putol ang boses ni Don Iking. Humakbang siya palapit, ngunit hindi sapat para abutin ang pisara. Paeng, tinatanong kita. Hindi sumagot si Paeng. Tumabi lang siya sa pisara. Tulad ng isang bantay, ang kanyang mga mata ay nasa karamihan, nasa mga mukhang naghihintay. Dahan-dahang tumayo si Loring. Ang kanyang mga tuhod ay parang mamimingwit, mahina, ngunit kumakapit. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang bestida upang pakalmahin ang sarili, at saka nagsalita, sapat lamang upang marinig sa harap. Basahin mo, Don. Hindi para sa akin, para sa lahat. Sandaling nagdilim ang mukha ni Don Iking, ngunit bago siya makapagsalita, humarap na si Paeng sa komunidad. Kinuha niya ang hawak na papel, itinaas ito sa antas na kanyang dibdib at binasa. Ang kondisyon ng kontrata, 5 taong paninirahan sa barangay. Ang boses ni Paeng ay hindi malakas, ngunit maliwanag. Bawat salita ay lumalangoy sa hangin tulad ng mga alon sa maagang madaling araw. Tiyak, sunod-sunod. Nilagdaan ng yumaong Don Andres Delgado noong ika-15 ng Marso, taong 2016. Ang tagapagmana ay dapat manirahan sa Barangay Malipayon ng 5 taon mula sa petsa ng kontrata. May ilang matandang napatango, may isang tindera na nagtakip ng bibig. Hindi pa natatapos si Paeng. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Don Iking. Si Iking, 3 taon nang wala. Hindi siya kwalipikado. Ang mga salitang yon ay nahulog sa plaza na parang bato sa tubig. Tahimik sa una, at saka dumating ang mga alon. May nagsimulang bumulong sa likod. 3 taon lang siya rito. Di ba't 5 taon ang kailangan? Diyos ko, narinig ninyo ba? Unti-unting pumihit ang mga ulo. Ang mga matang kanina ay nakatingin kay Loring. Ang babae na pinahiya ay biglang lumipat kay Don Iking. Ang lalaking nagsabing siya ang dugong Delgado. Ang lalaking nagsabing wala silang karapatan, doon natigilan si Don Iking. Nanigas ang kanyang panga. Ang mga matang yon, walang galit, walang sigaw, basta nakatingin. Doon niya nakita, hindi na siya ang pinakamalaki sa plaza. Peke yan? Sigaw ni Don Iking. Ang kanyang boses ay pumutok sa hangin. Ngunit may pang-inginig sa dulo. Parang nahuling isda na pumipiglas sa huling saglit. Sinong naniniwala sa isang kopya? Saan galing yan? Sinong nagpanggap na pirmahan yan? Itinuro niya si Paeng. Nanginginig ang galire. Ikaw, anak ka lang ng utusan. Hindi ka Delgado. Ako ang dugo.
Ang huling mga salita ay lumabas na may paos na pagmamakaawa. Kalmadong tumalikod si Loring. Bumaba siya sa entablado ng hindi nagmamadali. Nilakad ang maikling distansya patungo sa kanyang mesa sa may gilid ng plaza at binuksan ang kanyang bag. Nang ibalik niya ang kanyang kamay, may hawak siyang sobre, makapal, naninilaw sa edad, ngunit buo ang tatak. Itinaas niya ito sa harap ng lahat. Buksan. Ang orihinal na dokumento ay kumislap sa sikat ng araw. Narito ang orihinal. Hindi peke. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw, ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Tumingin siya kay Don Iking. Tuyo ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit nakatayo. Nilagdaan ito ng iyong ama bago siya pumanaw. Ang notaryo publiko ang nagpatunay. Nakalakip ang lahat. Biglang may kumilos sa karamihan. Si Aling Nena. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumalakpak. Lumakad lang siya palapit sa kinatatayuan ni Loring. Hinawakan ang braso nito at tumabi rito. Sabi ko sa'yo, hindi ka mag-iisa sa eksenang ito. Doon nagsimula ang paggalaw. Isang matandang mangingisda, 2 tindera, ang kaiterong dating taga-kolekta ng utang. Sunod-sunod silang lumapit. Hindi sa entablado, hindi sa kanino man, kundi kay Loring. Ang mga katawan ay bumuo ng pader sa paligid niya. Unti-unting naliliwanagan ang plaza. Ang katotohanan ay parang umaga pagkatapos ng mahabang bagyo. Hindi mapipigilan, hindi maikukubli. Nasa mukha ng lahat ang pag-unawa. Ang lalaking nagmamalaki ng kanyang dugo ay hindi kailanman dumighay ng dugo para sa barangay na ito. Si Don Iking ay nakatayo pa rin sa entablado. Nag-iisa. Ang kanyang bibig ay bahagyan nakabuka. Walang lumalabas na salita. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Loring ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga balikat ni Don Iking ay unti-unting bumagsak. Bumaba ang tingin. Nahulog ang mga kamay sa tagiliran. Hindi isang dagundong ang pagbagsak ng delgado. Isang malalim. Tahimik na pagyuko. Tulad ng isang malaking puno na natumba sa kagubatan na walang makakarinig. Ang mga banderitas ay patuloy na kumakaluskos sa hangin. Ang araw ay mataas na. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Loring, ang babaeng pinahiya, ang tindera ng bangus, ang biyuda, ay nakatayong tuwid. Hawak pa rin ang orihinal na kontrata. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit dito na parang ito na ang tanging totoo sa mundong ito. Sinuman ang may hawak ng katotohanan kahit sa isang punit na papel ay mas matimbang kaysa sa anumang dugong ipinagmamalaki. Doon siya napatitig sa mga mata ng kanyang mga anak, sina Rhea at Timo, na nakatayo sa harap ng plaza. Nakatingin sa kanya ng hindi kumukurap. Sa kanilang mga mukha, wala ng takot, tanging tiwala. Ang bagong stall ay maliit pero malinis. Timbangan sa kaliwa, mga lumang kahon ng yelo sa kanan at sa harap, naka-frame na paskil na sulat kamay. Malinis ang laman! Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Loring nang kunin niya ang lumang susi mula sa bulsa. Kalawangin ito, makapal. Inukit ang pangalang Delgado sa ulo nito. Hindi ang susi ng kaha ni Paeng, kundi ang luma niya natagpuan, ang susi ng pagawaan. Hinawakan niya ito ng mahigpit, pagkatapos ay nawala ang susi. Katok, katok, katok. Para sa alaala, bulong niya sa sarili. Ang mga daliri ay nananatili sa ulo ng pako. Hindi para sa kandado. Loring! Aling Nena dala ang basket, nakatayo sa harap ng stall. Tumingin sa paskil, saka tumingin kay Loring. Tumingin sa ipina kong susi, saka muling tumingin kay Loring. Hindi nagsalita ng ilang segundo. Wala akong pakialam kung kanino kakaibigan, sabi niya. Ang boses ay matigas at malinaw. Sariwa ang isda mo. 2 bangus. Please. Aling Nena, 3 piso isa. Ikaw na bahala.
Basta sariwa. Inilapag niya ang bayat sa mesa. Halika, bumalik ka na nga. Lumunok si Loring. Umiling siya. Saka binuksan ang yelo. Kinuha ang 2 malalaki. Ano, hindi ka kikilatisin? Sabi ni Aling Nena nang kunin ang isda. Nakangiti ng bahagya. Natawa si Loring. Isang maikli, magaan na tawa. Parang hindi pa sanay. Sumunod ang iba. Ang dating mga suki, ang mga lalaking dati lumalampas na lang. Ang mga babae na mistulang hindi siya nakikita. Ngayon, sunod-sunod na silang pumipila sa kanyang stall. Bumili sila ng bangus, nagbayad ng tama. May tumatawag sa kanya. Aling Loring, sayo na ako palagi. Nanlamig ang mga kamay niya. Hindi na dahil sa nerbiyos. Dahil sa hindi pa rin siya makapaniwala. Sabado, sabi niya, hindi tiyak kung sa sarili o sa taong nasa harapan niya. Buhay na naman ang Sabado. At doon, sa gilid ng kanyang stall, tahimik na umupo si Paeng. Walang sinabi. Inilapag lang ang paper bag sa tabi niya. Umupo sa lumang bangkito at nakatingin sa palengke gaya ng kanyang ama. Ang dami mong ginawa para sa akin. Paeng, sabi ni Loring, ang boses ay mahina. Hindi siya umiling si Paeng. Tiningnan lang siya ng diretso. Pinakalma ang sarili at saka sinabi, hindi ka utang. Loring, tumigil si Loring. Tumingin sa kanya. Walang laro sa mga mata ni Paeng. Hindi siya nang aasar. Hindi nang aaliw. Ikinagagalak kong makita ka. Paeg, hindi ka utang. Ulit niya. Binibigyang halaga ang bawat pantig. Ang pagtulong sa'yo, hindi yan bayad. Hindi yon utang na loob. Yun ay, kasi gusto kita. Loring, gusto kitang samahan. Nanlamig ang mga kamay ni Loring, hindi dahil sa takot, sa halip. Ang sarap ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Umiti siya. Isang tunay, malambot, luma, ngunit tunay na niiti. Wala na ang takot. Hindi na siya nakatingin sa mesa. Hindi sa mga kahon ng isda. Hindi sa nagdaraan. Kaya naglakas loob siyang itabi ang kanyang kinauupuan at dahan-dahang inilapag ang ulo sa balikat ni Paeng. Tinitikman niya ang init ng balikat na ito. Paeng, sabi niya. Ang boses ay paos, ngunit kalmado. Sa wakas, may masasandalan na ako. Umupo si Paeng ng tuwid. Hindi gumagalaw. Parang natatakot na masira ang sandaling ito. Nang dahan-dahang tumakbo ang isang kamay sa kanyang likuran, isang magaan, maingat na haplos. Parang humihingi ng pahintulot. Huminga si Loring, huminga siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang kanyang mga balikat ay umaagos pababa. Nay! 2 maliit na katawan ang dumating na humakbang, sina Ria at Timo, nawala ang ilang hakbang. Bumalik. Huminto sila sa harap ng stall. Tiningnan ang paskil. Tiningnan ang pinakong susi. Saka tumingin kay Loring at sabay silang yumakap sa kanya. Masaya kami para sa'yo. Nay, bulong ni Ria. Ang boses ay seryoso. Bumili kami ng isda. Sabi ni Timo. Ang boses ay malakas at masigla. Yumakap sa kanila si Loring. Hawak niya ang ulo ng kanyang mga anak. Hinawakan sila sa kanilang leeg. At tumayo doon si Paeng. Tumitingin sa kanila. Ang mukha ay payapang nakatingin sa liwanag na bumabagsak sa palengke. Ang araw ay tumataas na. Ang mga isda ay lumalangoy. Ang kanilang laman ay kumikinang at malinaw. Naku mga kaibigan. Ganito pala ang hitsura ng tagumpay na hindi maingay. Yung hindi mo kailangang ipagsigawan. Kasi ramdam mo sa puso. Si Paeng, si Loring. Di nila kailangan ng mamahaling bagay para maging kumpleto. Sapat na yung sama-sama sila. Yung may isa't isa sa hirap at ginhawa. Grabe, di ba? Minsan,
Ang pinakamagandang pakiramdam ay yung alam mong may uuwian kang tao, hindi lugar. Salamat sa pagsama sa akin, mga besh. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Loring at Paeng, i-like nyo naman para marating din ang iba, naway mahanap ninyo rin ang inyong kapayapaan. Hanggang sa muli!